May paborito akong pagkain dati, ang KFC, aka Kantong Fried Chicken. Tuwing kumakain kami nito dati, ninanamnam ko yung bawat pagsubo ng manok. Hanggang sa mapupunta na lang ako sa imagination ko na nagsiswimming ako sa isang malaking pool na puno ng kanin at fried chicken na may halong gravy. Anli lahat. Teka. Tungkol sa katakawan na naman ba tong video mo? Di pre. Tungkol to sa mga nai-imagine ko nung maliit pa ako. Eto halimbawa, tuwing maliligo ako dati, madalas ako nagdadala ng mga laruan ko sa banyo. Syempre hindi ako maliligo ng buhos-buhos lang no. Kukunin ko yung batya at kukunin ko yung hose para makagawa ako ng mini bathtub. Pagkatapos nun, kukunin ko na yung mga laruan ko at magsisimula na akong gumawa ng kwento sa loob ng aking mini bathtub. Kadalasan nga ginagamit ko yung hose para makagawa ako ng malaulan na senaryo. Tapos madalas, ini-imagine ko yung sarili ko doon sa loob ng kwento na ginagawa ko. Mga nakakatakot dito parang may anaconda. Ano, anaconda ha? Bilisan mo dyan, kaninang umaga ka pa dyan. Bilisan mo ha, naiinis na ako sa'yo ha. Di lang ikaw gumagamit ng banyo ha. Minsan din, gumagawa din ako ng mga kwento na random lang kasi ang random ko talaga eh. Jack, lumulubog ka na, Jack. Tapos, dadating si Superman. Shoo! Ililigtas niya si Jack. Tapos, na-inlove si Jack kay Superman. At ang ending, sila ang nagkatuluyan. At itong sunod naman, ito yung paboritong laruan ng kalaro ko. Meron siyang laruan na madalas namin nilalaro kapag pumupunta ako sa kanila. Teka lang, nandyan na, pababa na ako. Nagandahan ako dun sa laruan kasi meron pa mga taong maliliit. Yun yung mga piloto at yung mga pasahero. Tapos na-imagine ko, ano kaya feeling na nasa loob nitong eroplanong to? Tinanong ko din sa kanya kung lumilipad ba to? Tapos sabi niya, oo, lumilipad yan. At dito mismo nagsimula yung imagination ko sa loob ng eroplano. Wala pa akong experience sa eroplano na tong panahon na to, kaya ang dami kong tanong kung ano bang meron sa loob ng eroplano. Gumagana kaya tong banyo? Gumagana kaya yung sabungan? Anong sabungan? Siyempre iniingatan namin paliparin yung eroplano para hindi maaksidente yung mga tao sa loob kasama yung imagination ko. You are seated at emergency exit. Please take responsibility. Dahil sa mga ganito kong imagination noon, tuwing papasyal din kami, lagi akong may dalang laruan. Dinadala ko yung paborito kong laruan dati na binigay sa akin ng tatay ko. Kapag pumupunta kami sa mga public pool, lagi ko yung pinapalangoy. Nasusurvive niya lahat ng mga pagsubok na pinaparanas ko sa kanya. Katulad na lang ng paglaban sa mga Titan. Minsan ginagawa ko ding diver. Tapos yung binato ko na yun, nawala siya sa pool kasi ang daming tao nung nag-swimming kami doon. Siyempre hindi ko na makuha, kaya sabi ko, hayaan mo na, magkikita naman kami next life. Tuwing natutulala din ako dati, halimbawa na lang sa banyo habang naglalabas ako ng sama ng loob, bigla-bigla na lang ako may nakikitang muka or hugis ng mga kung anumang hayop sa pader. Na hindi mo naman mapapansin ka agad kapag pinagmasdan mo yung buong banyo. Ang weird lang, tapos sinasabi ko sa sarili ko, ito na ba yung kapangyarihan ko? Nakakita ko ng mga weird na drawing sa banyo na hindi nakikita ng karamihan. Baka pwede na akong maging archaeologist? Sheesh, fossil lang dinosaur. At ito pa, tuwing papasok naman kami ni Lola sa mall, lagi ako nangungulit ng parang ang ganda ng laruan parang ang sarap laruin Grabe, ang ganda, magkano kaya to? Mura lang ata to Ate, magkano to? 50 lang yan, iho. Wow, 50 lang daw Tapos ang sasabihin ni Lola, Guard! Guard, pansinin mo ako, kung hindi, bubuntanin kita. Dukutin mo nga tong batang to. At alam niyo yung imagination ko dito, parang sa mga pelikula, yung itatalig yung kamay mo sa malaking poste tapos kailangan kong makatakas. Teka, poste ba tawag dito? Pag nasa loob ng building? Ay, isang random ko talaga. Okay, balik sa kwento. Feeling ko dito ko na magagamit yung magic powers ko. Yung matatanggal ko yung mga tali. At meron pa ako isang na-imagine, hindi lang to. Ito yung tatawagan nila yung mga kamag-anak ko para iparansom ako. Ito ba yung lola ni Arkin? Bigyan mo ako ng 1 bilyong piso para ibalik ko sa inyo tong batang to. Tapos dadating yung mga bida sa teleserye, ipagtatanggol nila ako. Uy, Arkin, anong iniisip mo dyan? Kung ano yung mangyayari kapag dinukot ako ni Manong Guard.
Naalala ko yung nagkukwentuhan kami ng mga pinsan ko na what if daw? What if nagkatotoo yung zombie apocalypse? Sabi ko, ay, madali lang yan. Meron akong gitara. Pwede ko ipanghampas to sa mga ulo nila. Pero wait, ito na yun. Ito na yung pangarap nating mga gamer. Ang mangyari tong zombie apocalypse. Buti na lang kamo sa apartment kami nakatira nun. Kasi marami kaming kapitbahay. Marami kaming loot na mapupulot dito sa compound namin. Pero ang pinakamagtatanggol sa akin para makasurvive ako dito sa apartment ay yung mga instruments ko. Kukunin ko din yung mga kagamitan sa kusina at yung toolbox ng tatay ko para makabuo ako ng mas magandang armas. Kaso, paano kung sila yung kaharap ko? Paano kung yung mga kamag-anak ko yung naging zombie? Anong gagawin ko? Masyado nang mahirap pero kailangan kong mag-decide. Madami naman akong zombie apocalypse na napapanood at ang ginagawa nila sa mga kamag-anak nila, kinukulong nila sa malaking space, sama-sama doon yung mga mahal nila sa buhay. Kaya doon ko na lang kayo ilalagay. Ha? Bakit Ba't kami? ako? Ikaw na lang, kaya bakit ako mo pa nasama kami? dyan. At ito naman yung mga imagination ko kapag nanonood ako ng cartoons. Paano kaya kung makapasok ako sa mundo nyo? Yung parang Blue's Clues lang na kaya mong pumasok sa iba't ibang picture frame. Tapos maghahanap ka din ng clue. Saka yung mga dinodrawing ni Steve sa Blue's Clues na nagiging totoong gamit. Wait. Sandali. Teka, parang may mali. Anong mali? Yung Blue's Clues, naghahanap sila ng clue. Yung Choke Zone, yung nagdodrawing sila tapos nagkakatotoo yung dinodrawing nila. Oh, mali ka eh. Ba't ako na mali? Ikaw yung mali eh. Ikaw yung nagsulat ng script eh. Oh, sige na, tama na. Bumalik ka na sa animation. Ituloy mo na yung kwento. Nasaan na nga ulit ako? Yung mga nag-iisip ng mga gamit. Okay. Nag-i-imagine din ako na mag-drawing ako ng spaceship. Pupunta ako ng Mars. Uuna ako si Elon Musk. Tapos gagawa din ako ng portal sa mga cartoons. Tapos tutropahin ko sila Mickey Mouse. Tapos kakanta kami ng Versace on the floor. Let's take our time tonight, girl. At tuwing umuulan naman, gumagawa ako ng bangka na gawa sa papel. Tapos papaandarin ko sa kanal. Sa sobrang likot ng utak ko, sobrang action ang nasa isip ko nun. Bumabangga-bangga yung bangkada sa mga bato. Tapos lumulubog-lubog siya ng bahagya. Pero sobrang tibay pa rin ang ginawa kong bangkang papel. Kasi ang tagal niyang lumubog eh. Pero syempre dahil nga papel siya, pinapanood ko pa rin hanggang sa lumubog na siya. At minsan kapag nabuburyo ako, nilalagyan ko pa ng langgam yung ginawa kong bangkang papel. Tapos ini-imagine ko na hinihingi siya ng saklolo sa mga kapwa langgam niya. Tapos pag kinakwento ko sa tatay ko yun, sinasabi sa akin bago ako matulog, hala ka, lahat ng tribo nila, susugurin ka mamaya pag tulog mo. Tapos yun, di na ako nakatulog. Dati alam nyo ba, hindi ko ma-imagine na bibidyohan ko yung sarili kong muka, na ipapakita ko yung muka ko sa social media. Shy type kasi ako, saka ayoko yung nakikita ko yung sarili ko sa monitor. Pero eto, trinay ko mag-video. Kalain nyo yun, yung bagay na hindi ko may imagine, ginagawa ko na. Kaya yung gusto makachismis sa buhay ko, punta kayo sa kabilang channel, tapos mag-comment kayo doon. Malay nyo, i-collab ko kayo doon. Kasi gala ako doon eh, dito, animation lang dito eh. Anyways, madami pa ako imagination ng kabataan ko na hindi ko nakwento dito. At kung meron din kayong imagination na gusto niyo ikwento, i-comment mo lang sa baba. Wala lang, comment mo lang. Bye-bye!